Ito ang tinatawag na Morning Glory Spillway, aka the Glory Hole ng California, ang tinaguriang world's largest open-air drain. Hinihigop nito ang tubig mula sa paligid para maiwasan ang pagbaha sa Monticello Dam. Pero alam nyo ba, sa Japan, sa ilalim ng mga naglalarong senior na ito, matatagpuan ang kanilang sikreto para labanan ang baha. Ito ang Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel na matatagpuan sa Tokyo. Ito ang pinakamalaking diversion flood water facility sa mundo. Tingnan nyo, sa sobrang laki ng mga haligi, ang liliit tingnan ng mga tao. Sa sobrang laki ng mga tangke nito, kasya daw dito ang isang space shuttle o kaya ay ang Statue of Liberty. Kaya raw nitong mag-drain ng isang 25-meter pool sa loob lamang ng 2 hanggang 3 segundo. Yes, seconds lang. Napakabilis mag-drain kaya hindi talaga maiipon ang tubig. Mapapasana all ka na lang talaga sa kanilang flood control. Ang Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel ay isa sa pinakamalalaking flood control infrastructure sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Kasukabe City, Saitama Prefecture. Kilala rin ito bilang the Underground Tunnel dahil isa itong konkretong tunnel na umaabot ng 50 meters ang lalim at 6.3 kilometers ang haba. Binubuo ang channel ng 5 silos o malalaking imbakan ng tubig na nakakonekta sa malaking underground pressure adjusting water tank nito na tinatawag na the Underground Temple. Sinusuportahan naman ito ng 59 pillars na tinatayang may habang 18 meters at bigat na 500 tons bawat isa. Kaugnay nito, ang channel ay minamanage ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism o MLIT ng Edogawa River Office. Sila ang namamahala sa flood control infrastructure at iba pang kaugnay na proyekto para sa Nakagawa at Ayase River Basin sa Northern Metropolitan Area ng Tokyo. Natapos ang channel noong 2006 matapos ang 13 years ng construction sa halagang $2 billion o mahigit 116 billion pesos sa pera natin ngayon. Ngunit bakit nga ba ito itinayo? Ang Tokyo kasi ay may maraming ilog na madalas umaapaw kapag tag-ulan. Ang tumitinding urbanisasyon, mabilis na industrialisasyon at irresponsableng pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa ay nagdulot ng paglubog ng ilang bahagi ng lungsod. Dahil dito mas prone ang Tokyo sa baha. Sa katunayan noong 1947, tinamaan ng Typhoon Kathleen ang lungsod na sumira sa humigit kumulang 31,000 na bahay at kumitil sa buhay ng 1,100 na katao. 10 taon ang nakalipas, sinalanta naman ng Typhoon Kanugawa o Ida ang Tokyo na nag-iwan ng malaking pinsala sa mga kalye, bahay at negosyo. Sa madaling salita, itinayo ang channel upang maiwasan ang malawakang pinsala tuwing tag-ulan sa Northern Tokyo. Itinayo ito upang maprotektahan ang mga mamamayan laban sa matinding baha. Sa panahon ng malakas na ulan, sinisipsip ng channel ang tubig sa Northern Tokyo at inililipat ito sa Edo River na mas malaki at mas kayang i-handle ang dami ng tubig. At kapag umapaw ang isa sa mga ilog na ito, ang tubig ay bumabagsak sa isa sa 5 napakalaking cylindrical tank na nakakalat sa kahabaan ng tunnel na ito. Sa bawat tangke ay sinasabing pwedeng magkasya ang isang space shuttle o ang Statue of Liberty. At habang papalapit ang tubig sa Edo River, binabawasan ng water tanks ang bilis ng daloy nito upang maipump ng maayos patungo sa ilog. Mula rito, pinapump ang tubig gamit ang turbine sa bilis na 200 cubic meters kada segundo patungo sa Edo River na dumadaloy hanggang Tokyo Bay. Ayon sa MLIT, ginagamit ang channel ng tinatayang 7 beses bawat taon at sa unang 18 years ng operasyon nito, nakatulong itong mabawasan ang pinsalang pang-ekonomiya ng pagbaha ng tinatayang 148.4 billion yen o mahigit 57 billion pesos sa pera natin ngayon. Samantala, bukas ang pressure adjusting water tank ng channel sa publiko. Mula sa sentro ng Tokyo, madaling mararating ang lugar sakay ng tren. Inirerekomenda naman na mag-book ng tour mga 4 na linggo bago ang planong pagbisita dahil limitado lamang ang oras at bilang ng mga pinapayagang pumunta rito.
Wala namang dapat ipag-alala dahil bagamat nasa wikang Hapon ang paliwanag ng mga tour guide sa bawat tour, may kasamang multilingual audio guide app para sa mga international na bisita. Bukod rito, hindi lang ang channel ang inaasahan ng gobyerno at mga residente. Hinihikayat din ang lahat na maglagay ng rainwater collection tanks sa mga bahay at hanggat maaari iwasang magbuhos ng tubig mula sa paliguan kapag may flood alert. Dapat alam din ng mga residente ang evacuation procedures at hazard maps bago pumili ng lugar na titirhan upang mas maging handa sa oras ng sakuna. Sa kabuuan, makikita kung gaano kahanda ang Tokyo sa pagbaha mula sa higanting underground tunnels hanggang sa disiplina ng mga residente. Gayunpaman, nananatiling hamon ang hinaharap dahil sa pagbabago ng klima at pabago-bagong pattern ng ulan, kaya't patuloy na kinakailangan ang inobasyon at sama-samang paghahanda. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. Alam mo ba, nasa 10 million katao ang namamatay bawat taon dahil sa high blood pressure. Ang nakakatakot dito, ito ay silent killer. Madalas ay walang sign o sintomas. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang aatakihin sa puso o kaya ay ma-stroke. Kaya napaka-importante ang regular monitoring ng iyong blood pressure upang maagapan ito agad hanggat maaga pa. Ang isa sa pinagkakatiwalaang brand pagdating sa BP monitor ay ang Omron. Accurate at reliable ang BP reading nito. Napakadali nitong gamitin at kayang-kaya itong gawin kahit mag-isa lang. At para masigurong original Omron, dito po kayo bumili sa legit na store. Ilalagay po namin ang link nito sa caption o sa description. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!